So, pandaigdigang balita tayo ngayon mga sangkay. Tingnan po natin itong report, mga sangkay, tungkol po sa plano nitong Iran na pag-atake po sa Israel. Talaga nga bang tutuluyan nila ang bansang ito mga sangkay? Tingnan po natin kasi umiinit po ang tensyon, nagkakaroon po ng mga gantihan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo po ay 1.3 million subscribers na. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito po ay napaka-interesting mga sangkay na usapin ngayon. Pagdating po sa mga pandaigdigang balita, itong plano daw po ng Iran na pag-atake sa bansang Israel. Ayon po kasi dito sa report, mga sangkay, na mukhang may direktang plano na laban po sa Israel itong Iran. Pero, ayon nga po sa mga naging report, mga sangkay, nakaraan, ang Iran ay talagang pinabagsak ng Israel ng matindi sa unang pag-atake, mga sangkay, sa pamamagitan po ng kanilang Air Force. Ngayon, ang nadali po doon yung kanilang mga air defense. Yung kanilang mga aircraft or anything, mga sangkay, na magagamit po nilang pandigma sa himpapawid. So, papaano po nila papasukin itong bansang Israel? O, tingnan po natin ang report, mga sangkay. Welcome to the 700 Club. Iran may be days away from launching a new strike against Israel. Their supreme leader has reportedly given orders to prepare for the attack. O, yan na mga sangkay ha. Yung supreme leader na po ang nagsabi mula po sa Iran na maghanda na daw po sa pag-atake. So kapag nangyari itong mga sangkay, alam po natin kung gaano kagulo ang magiging ganap sa bansang Israel at sa buong Middle East, mga sangkay. Kapag ginawa po ito ng Iran, kasi alam nyo, yung Israel, pwede na po nilang atakihin, nakaraan lamang, hindi lamang po yung kanilang mga air defense facilities, kundi pati po yung kanilang mga oil facilities na siyang magpapabagsak ng gusto sa Iran. Pero hindi po ginawa ng Israel. Kumbaga, sabi po sa report, mga sangkay, pinakitaan lamang po ng Israel na kaya po nilang pasukin ang Iran at any moment kung gugustuhin nila. Ganun po katindi, mga sangkay. Ngayon, ito, tingnan po natin ang balita, paano gagawin ito ng Iran. Israel has warned that it will strike back harder than it did before and could go after Iran's nuclear program. Chris Mitchell brings us the story from Jerusalem. Ayatollah Ali Khamenei made the decision to go prepare for the attack after reviewing the damage from last week's attack by Israel, according to the New York Times. Iran's top general says the Islamic regime will hit Israelis with what he called an unimaginable response. Okay. Ito rin po yung sinabi ng Israel sa Iran nakaraan lamang, mga sangkay. Unimaginable response. So ito din, mga sangkay, binalik ng Iran sa Israel. Itong Iran, para po sa inyong kaalaman, ito po yung bansang Persia. Sa sinaunang panahon, yun po talaga yung katawagan sa kanila. Ngayon sa bagong panahon, binago po nilang kanilang pangalan, naging Iran po ito. You can't live in a sea of fire. You are small. You don't even have somewhere to escape. For all of Iran's bluster, Grabe, no? You are small. Wala kayong, sabi ng general ng Iran, maliit lang kayong bansa. Which is totoo. Tapos ang sabi pa ng Iran, maliit kayong bansa, hindi kayo makakatakas. Wala kayong matatakasan kapag ginawa namin ang pag-atake. Pero tandaan po natin, mga sangkay, kung sino ang Israel sa kasaysayan ng ating mundo. At kung babalikan po natin ang Biblia, mga sangkay, mismo ang Bible, sinabi doon na talagang napakaliit lang nilang bansa. Pero mga sangkay, alam nyo na kung bakit nananalo ang Israel sa digmaan. Saudi Arabia's foreign minister thinks the Iranians realize how vulnerable they are and fear a full-on fight with the IDF. My sense is that at least on their side that they realize the risks of escalation and would prefer to avoid it. Axios reports Israeli intelligence suggests the attack could be launched by
pro-Iran militias in Iraq and not from Iran itself, possibly to avoid another Israeli strike on Iran. The reports follow Israel's second attack on Iran last week. At the time, Israel destroyed Yan, ito po yung pinunterya ng Israel. Ang kinagandahan mga sangkay sa ginawa ng Israel sa Iran, hindi po mismo doon sa mga lugar na maraming mga tao o mga hindi naman kasali, hindi po mga sundalo. Ang kanilang tinarget mga sangkay, ito lamang pong mga lugar na kung saan pinagkukutaan lamang po ng mga sundalo ng Iran. much of Iran's ballistic missile production and its air defense systems. Yan sinasabi natin mga sangkay. Yan po ang nilusob ng Israel nakaraan. Hindi po yung kanilang oil facilities. Kasi alam nyo guys, kung mangyayari mga sangkay, na idadamay yun ng Israel o kung dinamay nila, talagang wala, bagsak po talaga ang Iran. Pero ang masama dito mga sangkay, bagsak ang Iran. Bagsak din tayong lahat. Buong mundo makakaranas mga sangkay ng pagtaas na naman ng oil sa market. Pero hindi po yung ginawa ng Israel. One U.S. official said the damage to Iran's air defense system is so extensive, it left Iran basically blind. Diba? Mismo mga sangkay sa international, sinabi po doon na grabe ang damage na ginawa ng Israel laban po sa Iran. Alam naman po natin mga sangkay na kapag ka ang Israel ang umatake, wala pong tapon dyan. Yung kalalabasan mga sangkay, malala po talaga. Itong mga kalaban nila dyan, di ba? Ang ginawa nila ng Israel, mga pinuno po yung tinarget. Ilang pinuno na mga sangkay. Israel did not hit either Iran's oil facilities or its nuclear facilities in that attack. However, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced at an IDF officer's graduation ceremony Ito na, mayroon pong malalang mensahe ang Prime Minister ng Israel sa kabila po ng hindi pag-atake ng Israel sa oil facilities ng Iran. that the nuclear sites are Israel's chief concern. The supreme objective that I have set for the IDF and the security services is to prevent Iran from attaining nuclear weapons. Halting the nuclear program has been and remains our chief concern. I have not taken, we have not taken, and we will not take our eyes off this objective. Obviously, I cannot detail our plans to achieve this supreme goal. And while tensions with Iran escalate, Israel is hitting Hezbollah targets throughout Lebanon, while IDF Grabe, no? Ganito po kalala itong nangyayaring digmaan mga sangkay dyan sa Middle East. So, ayan. Ang plano ng Iran ngayon, umatake mga sangkay sa Israel at hindi po natin alam kung kailan gagawin yan nitong bansang Iran o Persia. At for sure, mga sangkay, itong Israel, nakahanda na po up to now. Talagang matindi ang paghahanda na ginagawa nila mga sangkay at any moment. At mayroon din naman mga pansalag ang Israel. Meron silang David Sling, meron silang Iron Dome. At syempre, may mga paparating pa mga sangkay. Meron pong Iron Beam Laser. Yan po ay i-release next year. Pero, ito na nga mga sangkay. Kapag nangyari na lumaki ang tensyon ng Iran at Israel, sana po natin na magkakaroon po ng malaking problema ang buong mundo at pwede pang humantong sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below. Mayroon po akong isang YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo ng mga sangkay, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. God bless everyone.